Ayan na po, malapit na sila sa amin. Dito na rin. Ayon sa International Maritime Bureau, halos 16 na bilyong dolyar sa isang taon ang nawawala dahil sa pagnanakaw, ransoms, pagkaantala sa transportasyon at iba pang mga faktor na may kaugnayan sa mga pirata. Ang mga pirata ay isang malaking problema mula sa ilang daang taon na ang nakalipas at ang mga modernong pirata ay patuloy na umaatake sa mga shipping lanes, transport vessels at mga cargo ships para manamkam, mangkidnap at pandarambong sa mga dayuhan. Ang mga modernong pirata na ito ay talagang matapang na kung minsan ay susubukan pa talaga nilang sagupain ang mga naval ships maging ang mga kababayan nating Pinoy ay naging biktima rin ng mga mapansamantalang pirata na ito. Ayan na po, malapit na sila sa amin. Dito na rin po. Malapit sa amin. Ito na sir, malapit na. Papupa na, papupa. Papupa. Wala na akong dalang, bahala na. Sir. Ano? Ayan na. Nandiyan na, pirata. Ayan na. Di baril eh. Di baril. Ito po ang duty. Mag-gym sana po ako kaso ayun po, madami pong bubog, delikado. Nangyari. Wala, diretso na lang tulog. Pag matulog ka naman, pag humiga ka sa higaan, marami din bubog. Ay nako, pagtingin mo naman sa bintana, sira, bubog, ganito. Uff, tignan niyo po yung bintana ni Peter. Daming bubog. Ang ilan sa mga kababayan natin ay hina-hostage pa ng mga mapaminsalang pirata na ito. Noong 2012, hina-hostage ng mga pirata na ito ang Greek-owned oil tankers na may 26 crews kabilang ang 14 na mga Pilipino. Makalipas ang halos 10 buwan na pagkabihag ay pinakawalan din sila ng mga pirata. Ang kanilang mga pag-atake ay maayos nilang pinagpaplanuhan at hindi katulad ng mga napapanood natin sa mga movies. Hindi espada ang kanilang mga armas, kundi matataas na kalibre ng mga baril, kaya naman sila ay talagang napakamapanganib. Pero hindi sa lahat ng oras ay nagtatagumpay sila dahil kung minsan ay pumapalpak din sila at nahuhuli ng mga otoridad. Ang mga security ng cruise ship na ito ay nakaramdam ng banta mula sa mga pirata, kaya naman agad silang naglunsad ng isang counter-attack. Sila ay gumagamit ng M60C machine gun at pinaulanan ng bala ang mga pirata. Hindi nila ito pinatatamaan dahil binibigyan lamang nila ito ng warning. Kapag hindi pa rin ito umubra ay muli silang magpapaulan ng bala at sa pagkakataong ito ay mas malapit na sa mga pirata. Agad na pinalibutan ng mga army boats at security forces ang mga pirata at sa pagkakataong ito ay agad silang sumuko. Ayon sa source ng video na ito, naglunsad ng mga warning shots ang security ng barko pero agad na gumanti ng putok ang mga pirata. Nagpalitan ng matinding putukan ang dalawang panig subalit nagkamali ng binangga ang mga pirata. Kalaunan, sa kanilang bakbakan ay napaatras ng security ang pirata. Ang video naman na ito ay makikitang dumidikit ang bangka ng mga pirata sa isang barko. Kahanga-hanga ang galing ng mga pirata na ito sa pag-akyat at tila ba sila ay napakakampante. Subalit,
Sa hindi inaasahan ay ikinagulat nila ang sumunod na nangyari nang sila ay makaakyat. Pinag-aralan na pala ng mga security ng barko ang kanilang gagawing pag-atake. Sa madaling salita ay natrap sila ng mga security. Dito ay makikita na nakadapa na ang mga pirata at wala na rin silang mga armas. Maging ang kanilang bangka ay winasak ng baril ng army. Ang pag-atake sa mga oil ships ay medyo madali, pero paano kung ang inaakala nilang madali ay maghahatid sa kanila sa kulungan? Tama kaibigan, dahil ang kanilang inatake ay isang Navy warship at ang mga bantay ay hindi mga ordinaryong gwardya. Para ligtas na maiwasan ang pag-atake ng mga pirata nang hindi sila ginagamitan ng dahas, ang mga container ships at iba pang mga freighter ay nakabuo ng isang serye ng mapanlikhang taktika sa pagdepensa at hindi katulad ng mga solusyon ng militar. Ang karamihan sa mga ito ay tiyak na hindi nakamamatay. Sa kasalukuyan, ang pangunahing paraan ng pagpigil sa mga pirata ay ang paggamit ng mga water cannon. Ang mga high pressure hose na ito ay may kakayahang maglabas ng hanggang sa 1,350 galon ng tubig dagat kada minuto na binuo ng isang kilalang firefighting company sa mundo. Ang mga unifier cannon na ito ay bumubuga sa lakas ng pressure na aabot sa 175 PSI. Ito ay sapat para ibagsak at ihulog ang mga kalalakihan sa karagatan at pataubin ang mga bangka ng mga pirata. Ang mga nozzle mismo ay gawa sa acid-proof marine-grade stainless steel at maaaring malayo ang kontrolin mula sa tulay o iset upang otomatikong gumana. Sa ibang bansa, ito ay mahalaga dahil ang mga modernong pirata ay madalas na gumagamit ng mga baril sa pagpapaputok sa mga barko na maaaring makapinsala o makapatay ng isang tao kung sila ay maiiwan sa pagkontrol ng mga kanyon sa deck. Ang hanay ng mga host na ito ay lubhang kahangahangang nagbibigay ng pagkakataon sa mga tripulante ng barko na itaboy ang mga pirata bago sila makalapit ng sapat sa barko. Mayroong maraming iba't ibang uri ng host at diskarte sa paggamit ng mga ito. At habang marami ang nagdududa sa kanilang mga pagsusuri sa pagiging epektibo ay talagang ipinapakita na ito lamang ang natatanging mapagpipilian para sa seguridad ng maritime. Sa halip na pagbomba lamang ng tubig sa mga tao sa bangka, ang mga hose ay maaari ding gamitin upang subukan at punan ang mga bangka upang sila ay mahirapang magmaniobra. Sa huli, ang presyo ng hose mismo ay karaniwang sapat upang pigilan ang isang piloto ng bangka na manatili sa daan dahil mapipilitan silang mag-focus sa pagprotekta sa kanilang mga mata sa halip na magmaneho patungo sa kanilang target. Sa ibang mga kaso, nararamdaman ng mga eksperto sa maritime security na ang pagtrap sa mga pirata sa ilang paraan ay maaaring maging mas epektibo kaysa sa simpleng pagsisikap na hadlangan sila na humahantong sa pagbuo ng P-trap. Ito ay isang passive non-lethal na mekanismo na idinisenyo upang pigilan ang mga pirata na maging masyadong malapit sa isang sasakyang pandagat. Ito ay binubuo ng dalawang mabibigat na constructed boom sa magkabilang gilid ng barko. Hinihila nito ang mga heavily constructed lines sa likod. Kung ang isang bangka ay papalapit sa mga linya, ang propeller ay magiging napakadumi at titigil ang makina kung saan ay mapipilitan ang mga pirata na mag-aksaya ng oras na linisin ang kanilang propeller. Dahil sa lubos na kahalagahan ng shipping sa pandaigdigang ekonomiya, ang seguridad ng maritime ay nag-evolve sa isang multi-billion dollars na negosyo. Ang mga crew ay magsasanay upang mag-deploy ng iba't ibang paraan ng proteksyon. Ang pagpaplano ay isang mahalagang bahagi ng prosesong ito. Ang mga kalalakihan at kababaihang ito ay mahalagang mga SWAT team ng karagatan at may responsibilidad na protektahan ang kanilang mga kargamento at tripulante anuman ang mangyari.